Ang Papa ang ulo ng simbahang Katolika. At kanilang kiniklaim na si Saint Peter ang pinakaunang naging Papa noong 30 AD hanggang 70 AD. Kahit noong Middle Ages magpakahanggang ngayon, nananatiling ang Papa ang ulo ng Iglesia Katolika. Ngunit alam niyo ba na may babaeng naging Papa? Sinasabi nga ang si Pope Joan ang nag-iisang naging Papa ng Iglesia. Ayon sa alamat, si Joan ay pinanganak noong ika-9 na siglo sa isang lugar na tinatawag na Ingelheim sa Alemanya. Maagang ipinakita ni Joan ang kanyang katalinuhan at interes sa pag-aaral. Bagay na bihira para sa mga kababaihan noong unang panahon. Sa kanyang kabataan, nagsuot siya ng damit pang lalaki at naglakbay kasama ang isang lalaki. Sa ibang bersyon ng kwento ay nagsasabing siya ay naglakbay kasama ang kanyang minamahal o hindi naman kapatid. Sa kanilang paglalakbay, napunta sila sa Athens kung saan si Joan ay nag-aral ng teolohiya at iba pang mga agham. Dahil sa kanyang katalinuhan, wala ni isa man ang nakahalata na siya ay babae. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglakbay siya papuntang Roma at nagsilbi sa simbahan. Sa kanyang paglilingkod, mabilis siyang napansin dahil sa kanyang katalinuhan at husay sa pangangaral at teolohiya. Dahil dito, umakyat siya sa mataas na posisyon sa simbahan at sa huli, naging Papa. Ayon sa kwento, siya ay naging Pope John VIII at matagumpay na namuno sa simbahan. Subalit, isang araw habang siya ay nasa isang posisyon sa Roma, bigla siyang nanganak sa gitna ng daan. Ang biglaang panganganak ay kinagulat ng lahat at dito nabunyag ang kanyang tunay na kasarian. Ang ibang bersyon ng kwento ay nagsasabing siya ay namatay pagkatapos manganak. Samantalang may iba namang nagsasabing siya ay ipinatapon o pinatay ng mga galit na mga tao. Matapos ang insidenteng iyon, ayon sa alamat, pinagtibay ng simbahan ang mga hakbang upang maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Isa sa mga hakbang na ito ay ang ritual na kung tawagin ay sedia stercoraria, isang upuan na may butas kung saan ang bagong halal na Papa ay kailangang umupo habang mayroong tao sa ilalim na magsisiyasat kung ang Papa ay lalaki. Ngunit ayon sa mga modernong historians at scholars, walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na totoo ang kwento ni Pope Joan. Ang alamat ni Pope Joan ay unang lumitaw noong ika-13 siglo, halos 400 taon pagkatapos ng sinasabing pangyayari. Maraming scholars ang naniniwala na ang kwento ay isang kathang-isip na nilikha upang pagsimula ng diskusyon tungkol sa kapangyarihan at kasarian sa loob ng simbahan. Gayunpaman, ang alamat ni Pope Joan ay nananatiling isang popular na kwento at naging inspirasyon ng maraming aklat, pelikula at talakayan tungkol sa kasarian at kapangyarihan sa kasaysayan ng simbahan.